Unang-una, kaya hindi ho kayo nakakapagbayad kasi ayaw nyo kausapin itong mga abusadong online lending apps. Tama po, di ba? Ngayon, ito collection agency na. No, pero sabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung ano paano makipag-deal itong collection agency na to, no? Pero kausapin niyo po kasi hindi niyo malalaman pag di kayo nakipag-usap. Po ba? So importante na makipag-usap po kayo para ho matapos niyo na. No, at least na ma-fulfill niyo yung inyong obligasyon sa kanila. May nagtanong sa akin, "Sir, magandang araw po. Nakatanggap po ako ng text na nagsasabing na ibenta na ng ang loan ko. Paano po ang gagawin ko? Attention! Has sold your debt to services. You can still pay using the same lifetime ID as your reference number. For further question, you can contact us at or email us at." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago natin siya sagutin, no, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, pasensya na po kayo, no, at ako nasa sasakyan, no, saglit lang, ipindutin natin tong yan. Okay, nasa sasakyan po ako dahil sinamahan ko po ang aking nanay, no, sa kanyang meron silang pinuntahang reunion. So nandun ho sila, no, may reunion. Habang inaantay ko po, kukunin ko na yung pagkakataon na to para makagawa po ng content para masagot ko po yung inyong mga katanungan. Okay, sabi nyo nga po is naibenta na po, no, o nakatanggap kayo ng mensahe na naibenta na yung inyong loan sa collection agency. Okay, so may message ko kayo natanggap. Okay, ganito linawin ko, no, actually pwede naman ho nilang gawin yun, naibenta yung inyong loan, lalo na kung non-performing loan na siya, hindi na siya talaga, baga hindi na nila masingil. Okay, kasi paano nila masisingil, hindi naman sila naniningil, di po ba? Yun ang yun ang totoong kadahilanan, di ba? Pero kung ginawa ho nila yung tama, no, yung tamang pamamaraan ng pagpapautang, no, tapos yung tamang paniningil, masisingil kayo definitely. Pero kagaya ho niya, sabi nyo nga naibenta, wala naman ng problema ron. Okay, pwede naman ho nilang gawin yun. Okay, actually dalawa ho yung po pwedeng gawin nung lending company o yung OLA na yan, no. Una ho nga ho is po pwede naman silang yung makipag-partner lang sa collection agency. May certain commission po, no, ang ibabayad, no, pagka nakasingil po yung collection agency. Okay, yun yung pangkaraniwan. Tapos yung pangalawa po is ito nga ho, yung pagbebenta, no, legal naman po yan. Okay, po pwede naman po nilang gawin. Okay, kagaya nga ho nung sinabi dun sa mensahe, di po ba, ibinenta na ho, no, sa collection agency, at po pwede pa rin naman kayo magbayad using yung lifetime ID ninyo dun sa OLA po ninyo. So yun pa rin po ang gagamit niyo yung pagbabayad. Ngayon, pinakamaganda ho kasi niyan, makipag-usap na kayo kasi collection agency na po yan, no? I have no idea kung ano hong collection agency yan. Hindi ko sila kilala, or hindi ko pa ho sila, kumbaga hindi ko pa siya na research. Okay, so wala akong idea kung sila po magaling makipag-negotiate or ano po, no. Pero may number naman po na ibinigay, so tawagan nyo po, makipag-negotiate kayo sa kanila. Baka mamaya may mas maibigay pa ho sa inyo, mas magandang tawag dito, deal, or magandang payment option para ho mabayaran nyo na siya. Okay, tapos kung hindi nyo kayang tawagan, i-email nyo na lang po siya, no? Kasi itong most probably itong collection agency na bumili na yan, mayroon niyang kakayanan na mag field visit. Pero wag po kayong matatakot kasi ang field visit po is tawag dito, yan yung yan yung traditional na pamamaraan po, no,
ng paniningil yung pagpunta ho sa bahay. Okay, so wag ho yung katatakutan, lalo na pagka yung minensahe kayo ng mga bugok na online lending apps, yung mga abusado na yan ho kadalas nilang ginagawa ginagawa hong panakot, no, yung pagpapapunta o pag-field visit, which is hindi naman kailangan katakutan, kasi mas mainam nga yun, meron kayong kausap, may tao kayong kausap, hindi ho yung kagaya niya na pagka sa telepono lang hindi nyo naman kilala. So mas mainam ho yun, no? Kaya ho ako, ang abiso ko sa inyo, total na-transfer na ho o naibenta na yung yung loan po ninyo or yung account ninyo sa collection agency, mas mainam mo yan makipag kasundo na kayo sa kanila, no? Para po matapos na yung inyong yung nahiram, di po ba? Para hindi na rin kinyo, kumbaga hindi nyo na siya isipin pa, no? At kahit pa paano ma-fulfill nyo yung obligation nyo sa kanila, kasi yun ho ang pinaka-importante dun, no? Yung ma-fulfill yung obligation ninyo, kasi obligasyon mo yan, no? Alam naman ho natin na ang isa hong utang, pagka tayo nakahiram, kailangan ho natin yan tuparin, kasi obligasyon. Kaya lang ako, kagaya ng lagi kong sinasabi, ito ho kasing mga abusadong online lending apps na to, hindi ho sila, kumbaga hindi nila dinidiscuss or hindi nila dinidivulge or sinasabi sa inyo yung inyong magiging obligasyon, no? Which is very important po, kasi batas yan, yung The Truth in Lending Act. So importante ho na malaman, kasi paano nyo mababayaran yan, diba, kung hindi nyo alam yung detalye ng inyong utang, hindi ho ba? Yun, actually dun ho nagsisimula yan kapag hindi ho talaga diniscuss sa inyo. Yun nga hong nadidiscuss na sa kliyente minsan yung kliyente nakakalimutan pa, diba, hindi pa nakakapagbayad, o di kaya nagkakaroon ng aberya, o merong let's say nagkaroon ng problema, diba? So hindi ho maiiwasan kasi talaga yon, no? Kaya lang ho kasi dito sa mga abusadong online lending apps, ulit-ulitin ko, napakarami ho talagang batas na na hindi sununod, no? So ulitin ko po, makipag-ugnayan ho kayo sa kanila, kasi pagkakataon nyo na ho ito para ho makausap ho sila, no? Kasi unang-una, kaya hindi ho kayo nakakapagbayad kasi ayaw nyo kausapin itong mga abusadong online lending apps. Tama po, di ba? Ngayon, ito collection agency na, no? Pero sabihin ko sa inyo, hindi ko alam kung paano makipag-deal itong collection agency na to, no? Pero kausapin nyo po, kasi hindi nyo malalaman pag di kayo nakipag-usap, di po ba? So importante na makipag-usap po kayo para ho matapos nyo na, no? At least ma-fulfill nyo yung inyong obligasyon sa kanila, di po ba? Hindi kayo aligagana or hindi kayo yung maraming iniisip pa. At least one less worry sa inyo yun, di po ba? I hope nasagot ko po itong katanungan na to, at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity nito na imbitahan po sana kayo, na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.